Sinusubukan ni Putin ang pasensya ng NATO. Pagkatapos ng 2025, habang pinaigting ng Russia ang hybrid na estratehiya sa kanlurang Europa, tumawid si Putin sa malaking hangganan. Tinarget ng Rusya ang French aircraft carrier bilang pagpapakita ng paghamak. Ngunit nauwi ito sa kahihiyan para sa Moscow. Nahuli ang Russia at nakatutok na yon ang lahat ng mata sa Kremlin habang pilit nitong iniiwasan ng pananagutan sa isang pumalyang pag-atake na nauwi lang sa wala. Pebrero 20, may drone na lumipad mula sa barkong Ruso habang papalapit ito sa target sa daungan ng Malmö, Sweden. Ang target ay ang Charles de Gaulle aircraft carrier ng Pransya na nasa Sweden na yon para sa operasyon ng NATO na tatalakayin natin mamaya. Tumungo ang drone ng Russia sa carrier, kaya nagmadali ang NATO na harangin at i-disable ito agad. Ayon sa United 44 Media, ang barkong Ruso na tinutukoy ay isang sasakyang dagat na tinatawag na Zygovsk, na bahagi ng Baltic Fleet ng Russia at matagal nang umiikot sa Baltic Sea, malapit sa paligid ng pantalan ng Malmo. Binantayan ng Sweden ang Zygovsk at ipinadalang HSWMS Rap, isang Tapa-class patrol vessel, para obserbahan ito habang dumaraan sa Baltic Sea. Inasahan na ito ng Sweden. Akala ni Putin ay matalino ang barkong paniktik niya. Pinanood ng Sweden ang paglulunsad ng drone ng Russia, kaya malinaw kung sino responsabal sa pag-atake sa Charles de Gaulle at nasukol nito ang Russia. Hindi maaring sabihin ni Putin na hindi Russia ang gumawa ng pag-ataking ito, pero susubukan pa rin niya. Ang Charles de Gaulle, ang French carrier na tinutukoy, ay magandang target para sa Russia. Iyan ang dahilan kung bakit iniutos ni Putin ang bigong at kahiyahiyang drone attack ng Russia. Malamang nainggit ang Russia dahil may aircraft carrier ang France na kayang magdala ng 40 eroplano. Lalo na nang mapilitan ng Russia na alisin sa serbisyo ang tanging aircraft carrier nito noong 2025 matapos dekada ng kabiguan na nagdulot dito ng pagkainutil. Gusto ng Russia na magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng pag-atake nito at inakala nilang naiparating ng mensahe at tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin nito sa dulo ng video. Nadumisa ng mensahe dahil bigong maitago ng Russia ang kanilang bakas. Nahuli ang Russia na kitang-kita mula pa sa simula at ang ginawa ng Sweden bilang tugon ay lalo pang nagdagdag ng kahihiyan kay Putin at sa kanyang mga kasamahan. Ayon sa Telegraph, nasabat ng militar ng Sweden ang Russian drone matagal pa bago ito makalapit sa Charles de Gaulle. Hinarang ang drone 6 na milya mula baybayin, hindi ng fighter jet ng Sweden o NATO, kundi ng jamming operation na nagpaalis dito. Hindi pa alam ang naging kapalaran ng drone. Maaring napilitan itong bumalik at umuwi sa Zygovsk na kahiyahiya o kaya naman ay bumagsak ito sa dagat na milya-milya ang layo mula sa Malmö. Sa kahit anong paraan, ang nakikita natin dito ay isang pagtatangka ng Russia na maglunsad ng atake o magsagawa ng pagmamanman laban sa isang French aircraft carrier. Isang pagtatangkang nabigo at nasira bago pa man ito tuluyang makalipad. Iniulat ng BBC ang bigong pag-atake ng Russia at binanggit na may mga personalidad na tumawag dito bilang katawa-tawang pang-uudyok. Iyan ang mga sinabi ng Foreign Minister ng France na si Jean-Noël Barrot habang sakay ng Charles de Gaulle nang maganap ang pag-atake. Kung galing nga sa Russia ang insidenteng ito, masasabi ko lang na katawa-tawang pang-uudyok ito, ayon kay Barrot. Sinabi ni punong ministro ng Sweden, Ulf Kristersson, sakay ng French carrier, na seryoso ang insidente. Hindi man nakakagulat at kahit hindi nahuli sa akto ang Russia, alam ng lahat kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Sabi pa ni Kristersson, pamilyar na sa atin ang istilong Ruso ng pagkilos na ito mula sa ibang lugar. Sa pagkakataong ito, nabigo at napahiya ang istilong Ruso ng pagkilos. Bagamat malinaw na ang pagtutok ng Russia sa Charles de Gaulle ay isang uri ng estratehikong pahiwatig, ang katotohanang umabot lang ng halos 1 milya ang drone nito bago ito tuluyang na-jam ay nagpapakita na sobra ang ginawa ng Russia sa kanilang pinakabagong hybrid na taktika. Ipinapakita rin nito na handa ang NATO sa mga hakbang ng Russia kamakailan at na ang Sweden ay may elektronikong gamit na kayang pigilan ang mga drone ng Russia. Hindi nagalaw ang Charles de Gaulle. Epektibo ang Sweden sa pagharang sa drone ng Russia na hindi sana ito nalaman ng mga tao sa barko kung hindi ito isinapubliko ng Sweden. Tungkol sa Russia, naalala mo ba na sinabi naming hindi makakatakas ang Kremlin sa pananagutan sa ginawa nila? Kami tuloy ang napahiya kasi yan din ang ginagawa ng Russia. Ayon sa Moscow Times, noong Pebrero 27, itinanggi ng Kremlin ang akusasyon ng Sweden na nagpalipad ng drone ng Russia sa Charles de Gaulle. Ang paboritong tagapagsalita ni Putin, si Dmitry Peskov,
ay tinawag na isang napaka-absurdong pahayag ang mga paratang ng Sweden nang tanungin tungkol sa nangyari. At umabot pa siya sa puntong sinabing wala raw impormasyon ang Russia tungkol sa insidente ng drone. Siyempre wala nga, Dimitri. Bakit nga ba magsasalita pa ang Russia tungkol sa isang tangkang pag-atake na sobrang garapal na mismo mga tripulante ng Swedish patrol boat ay literal na nasaksihan ang paglulunsad ng drone ng Russia mula sa isang barkong Ruso? Malinaw ang motibo ng Kremlin sa pagpapadala ng drone na tatalakay natin mamaya. Tungkol sa Sweden, bagamat malinaw na tinutukoy nito ang Russia, maingat pa rin silang humarap sa insidente. Inilahat nito ng eksakto kung anong nangyari, kung saan sinabi ng isa sa mga tagapagsalita ng sandatang lakas ng bansa na isang barko mula sa hukbong dagat ng Sweden ang nakakita ng kahina-hinalang drone habang nagpapatrolya sa karagatan ng Strait of Öresund. Nagpatupad ng kontrahakbang ang sandatahang lakas laban sa pinaghihinalaang drone. Nawala ang kontak sa drone pagkatapos. Ito ay isang direkta at prangkang mensahe na ipinadala sa Rusya na maleno na nagsasabi kay Putin na sinubukan niya, ngunit nabigo siya sa kanyang mga taktika ng pananakot. Matapos ang pag-atake sa Charles de Gaulle, inanunsyo ng Sweden ang investigasyon sa insidente sa ilalim ng Tillträdesförordningen, batas na namamahala sa pag-akses ng banyagang barko sa katubigan ng bansa. Malinaw ang plano ng Sweden laban sa Rusya. Na-neutralize ang drone at may imbestigasyong isinasagawa na maaring magdulot ito ng mas malaking problema sa barkong paniktik ng Rusya. Sabi ng Sweden kay Putin, nakita na nila ang lahat ng mangyayari. Noong Pebrero 17, isang linggo bago ang pag-atake sa Charles de Gaulle, sinabi ni Thomas Nilsson, pinuno ng military intelligence ng Sweden, na napansin ng bansa ang Rusya habang pinaiigting ang hybrid warfare campaign nito. Napansin ni Nilsson na patuloy na pinalalakas ng Rusya ang kanilang kakayahan at handang gamitin ito, kabilang ang advanced sabotage gaya ng asesinasyon, seryosong panununog, at pag-atake sa mahalagang infrastruktura. Sa madaling salita, hindi na ikinagulat ng militar na intelihensya ng Sweden ang ginawa ng Rusya na lantaran sa Charles de Gaulle. Nakita na nila ang lahat ng ito na paparating. Malamang kaya may nakadeploy ng patrol boat para bantayan ng Zigulevsk habang sinusubukan nitong gumala sa dagat Baltic. Dahil dito, mabilis na pigilan ng Sweden ang pag-atake ng Rusya na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang mga punto ni Nilsson tungkol sa pagtaas ng hybrid strategy ng Rusya ay nananatili at nararapat pang pag-aralan. Kaya manatili kayo hanggang sa dulo kung saan tatalakayin natin kung anong ginagawa ng Rusya at kung ano ang ibig sabihin nito. Habang nandito na rin tayo, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang boto na yan. Bago natin pag-usapan ang mga ginagawa at kahulugan ng aksyon ng Rusya, alamin muna natin kung bakit sinubukan nitong mapadala ng drone sa Charles de Gaulle na nabanggit sa video. Maaring tanong mo kung bakit may French aircraft carrier sa Sweden. Malamang may kaugnayan nito sa NATO, kaya nasa port ng Malmo. At tama ka. Kasama ang Charles de Gaulle sa operasyong direktang apektado ang Rusya. Hindi naman umatake ang NATO, pero isinasagawa nila ang Lafayette 26 mission sa loob at paligid ng Sweden. Ang misyong yon, kasamang mga ehersisyo sa Baltic Sea na kinasasangkutan ng Zigulevsk, ay disenyo ng NATO bilang multinational na ehersisyo para pigilan ng mga banta sa mga kable sa ilalim ng dagat. Malinaw ang mensahe para sa Rusya. Bilang bahagi ng kanilang hybrid campaign, nagpapadala sila ng spy ship para tukuyin ang lokasyon ng mahalagang mga kable ng komunikasyon at minsan sinusubukang putulin ang mga ito. Noong Disyembre 2024, dinetina ng Finland ang isang barkong Ruso kaugnay ng investigasyon sa insidente ng pagputol ng kable na dahilan kaya mahalaga ang misyong Lafayette 26. Ayon sa United States Naval Institute, ang Lafayette 26 ay dinisenyo rin para tumulong bukod sa mga kable. Pinapapalakas ng Pransya at NATO ang depensa at kakayaang pumigil laban sa Rusya, bukod sa pagpapalalim ng kooperasyon ng Pransya sa mga kaalyado sa NATO at pagpapatibay ng hangganan ng Europa. Ayaw ni Putin makita ang alinman dito, lalo na ang Charles de Gaulle sa Sweden dahil ang Lafayette 26 ang unang pagkakataong naglayag ang carrier sa bansang iyon. Hinaharap ng Rusya ang pagpapakita ng lakas ng NATO bilang tugon sa mga hybrid na taktika at paglusob sa hangganan na ginagamit ng Rusya laban sa European NATO. Nagpadala ang Rusya ng barko may espya at nagpalipad ng drone para magbantay. Akala ni Putin ay palihim siya, pero agad siyang napahiya. Nakita at naaksyonan ng barko at drone at hindi malalaman ng Rusya ang nangyayari sa Lafayette 26 maliban kung ipapakita ito ng NATO bilang pagpapakita ng lakas. Napahiyang Rusya matapos ang Pebrero 26.
Gayunman, hindi ibig sabihin na ang nakita natin ay hindi mapanganib na senyales ng posibleng mangyari at kagustuhan ng Rusya na ipagpatuloy ang hybrid warfare laban sa NATO. Ibinabalik tayo nito sa isang bagay na nabanggit natin kanina tungkol sa paglala ng hybrid warfare campaign ng Rusya, at ang pinakahuling pag-atake na ito ay kahit paano isang senyales na nagiging mas matapang ang Rusya sa kanilang mga estratehiya. Nangyari ito sa linggong isiniwalat ng Telegraph na nagpapadala ang Rusya ng mga migrante sa Europa gamit ang mga underground tunnel sa pagitan ng Poland at Belarus. Ang mga tunnel na iyon ay nagamit na ng halos 200 migrante upang makatawid papasok sa Unyong Europeo o teritoryo ng EU. Naniniwala ang mga opisyal ng Poland na itinayo ito ng mga espesyalista mula gitnang silangan at bahagi ito ng pagsisikap ng Rusya na yanigin ng mga bansa sa Europa gamit ang migrasyon bilang sandata. Binibigyang diin ng Henry Jackson Society ang plano ng Rusya sa isang artikulo noong Nobyembre 2025 kung saan sinasabi nilang itinutulak ng Rusya ang mga desperadong migrante papunta sa mga bansa ng EU. At kapag tumanggi ang mga bansang yon na tanggapin ang dumaraming dagsa ng mga migrante, inaatake ng Kremlin ang mga bansang yon dahil umano sa pagiging hindi mapagparaya sa pangangailangan ng iba. Hindi ang mga migrante ang agresor. Sila ay mga tau-tauhan ni Putin, mga instrumentong ginagamit niya sa agresyon ng Rusya gamit ang mga taktikang idinisenyo para saktan ng mga miyembro ng EU at NATO nang hindi umaabot sa antas ng isang karaniwang digmaan. Klasikong propaganda ito ng Rusya. Ipinapakita nito at ng pag-atake sa Charles de Gaulle kung gaano na naging iba't iba ang hybrid warfare strategy ng Rusya. Ayon sa isang artikulo ng The Record noong 20 ng Pebrero, binigyang diin din ng Dutch intelligence kung gaano pinapaigting ng Rusya sa kanilang hybrid warfare na pamamaraan. Bukod sa drone at migrante, gumagamit ang Rusya ng cyber attacks, disinformation, paniniktik, sabotahe, at lihim na pampulitikang impluwensya para pabagsakin ang mga bansang itinuturing ni Putin na banta sa pananaw ng Rusya para sa sariling bersyon ng Europa. Sa lahat ng aspeto, magmumukha itong katulad noong kasagsagan ng Unyong Sobyet. Ayon sa ulat, isang matinding pagtaas ng ganitong mga aktibidad ang nakita sa Europa simula noong 2023. Binanggit dito na pinalabas ng Rusya sa loob ng bansa na ang ginagawa nila ay laban sa tinawag ng Dutch intelligence na dekadenteng kanluran, at ipinapakita ang Rusya bilang natatanging bansa na inuuna lang ang sariling kaligtasan. Ayan, narinig yun na. Alam naman ng lahat na ang mga bansang sinusubukan lang mabuhay ay nagsisimula ng malulupit at mahabang digmaan. Iyan ang instinto ng kaligtasan na gumagana. Ang mga makapangyarihang bansa ay umatake sa mga inaakala nilang mas mahina para lang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Isang tabi ang sarkasmo. Ang paraan ng paglalarawan ng Rusya sa ginagawa ng kanilang bansa ay puro kalokohan lang. Gayunpaman, ito ang ginagamit ni Putin at ng kanyang mga crony para bigyan katwiran ang pag-atake sa NATO, EU, at mga dating blokeng Sobyet tulad ng Ukraine. At ang nakakabahala para sa kanluran ay, ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na si Putin ay pinapatakbo, o kahit nagpapanggap na pinapatakbo, ng isang ideolohiya at hindi lang ng simpleng pagnanais na manako. Laging mahirap pangaralan ang mga ideolohista dahil sa bulag nilang pagsunod sa sarili nilang pilosopya, na sa huli ay nangangahulugan na ang tumitinding hybrid warfare na isinasagawa ng Rusya ay lalo pang lalala. Balikan muna natin kung paano inilunsad ng Rusya ang drone nito sa Charles de Gaulle. Babalikan natin ang ideyang iyan mamaya. Mukhang kakaibang paraan ng Rusya ang drone attack na ito. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ng digmaan sa Ukraine na kaya maglunsad ng Rusya ng mga drone mula halos kahit saan sa sarili nitong teritoryo. Kaya lumilitaw ang tanong kung bakit kailangan pa nitong magpadala ng barko sa Dagat Baltic para gawin yon. Isa sa sagot ay baka hindi kayang abutin ng mga drone ng Rusya ang Sweden. Posible ito dahil ang Garand-2 drone ng Rusya ay kayang bumiyahe ng 1,800 hanggang 2,500 kilometro. Kaya nitong abutin ng Sweden kung ilulunsad mula sa tamang lugar sa Rusya. Gusto ng Rusya maglunsad mula sa barko dahil ginamit na nila itong estratehiya noon para magpadala ng mensahe sa kanluran. Ngayon, gumamit ang Rusya ng barkong paniktik ng kanilang hukbong dagat, hindi tulad ng dati na Shadow Fleet ang gamit nila. Nagulat ang The Guardian at Kiev Independent na ginagamit ng Rusya ang Shadow Fleet para sa mga gawaing ginagawa na ngayon ng kanilang mga barkong paniktik. Noong Setyembre, sinabi niyang ginagamit ng Shadow Fleet ang mga oil tanker bilang launch at control point ng mga drone ng Rusya sa impapawid ng mga lungsod sa Europa. Sinabi rin ng ulat ng The Guardian ang parehong bagay at nagdala ng pahayag mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagsabing, sa kasalukuyan, ginagamit ng mga Ruso ang mga tanker hindi lang para kumita ng pera para sa digmaan, kundi pati na rin para sa paniniktik at maging sa mga gawaing sabotahe.
Ibang nakita natin noong ika-26 ng Pebrero. Sa Shadow Fleet, mayroon ng napakalaking koleksyon ng mga barko ang Russia na tinatayang umaabot sa 1,468 ayon sa BBC at tankertrackers.com. Kung ginagamit na ng Russia ang lehitimong pandagat na kagamitan, mas lalo silang napahiya sa pag-atake nila noong ika-26 ng Pebrero sa Charles de Gaulle. Hindi nagawa ng barkong espiya ang ginagawa ng Shadow Fleet tankers sa ilang buwan. Gayunpaman, kahit na nabigo sila, ang katotohanan gumamit ang Russia ng barkong pandigma sa halip na sibilyang barko sa pinakabagong pag-atake na ito ay nagpapakita na lalo pang lalala ang sitwasyon sa hybrid na digmaan na isinusulong ng Russia. Posibleng umalis na ang Russia sa gray zone. Hindi naging matagumpay, maaari nating idagdag. Ngunit gayunpaman, ang paggamit ng Russia ng barkong paniktik para targetin ang Charles de Gaulle ay nagpapahiwatig na mas lumalapit ng bansa sa paglayas sa mga taktika na mababa sa antas ng digmaan at papunta na sa mga taktika na nagdudulot ng mas tradisyonal na labanan. Ayon sa ulat ng Belfer Center noong Pebrero 5, bahagi ito ng plano ng Russia. Ayon sa organisasyon, sa susunod na 3 taon, palalalain ng Russia ang kanilang Gray Zone campaign hanggang maging handa silang lusubin ang hilagang silangang bahagi ng NATO. Maaaring subukan ng Russia na sakupin ang isang lugar sa hangganan sa hilagang silangan ng NATO sa biglaang pag-atake para samantalahin ni Putin ang kaguluhan at patatagin ang pwesto nila habang nag-organisa pa ng tugon ng NATO. Nababahala ang NATO at Europa sa sitwasyon na ito. Ang nadyan na drone na inilunsad sa aircraft carrier ay nagpapakita ng kabiguan ng Russia. Nakakahiya ito para kay Putin at malamang hindi ito ang huling beses na mangyayari ito. Kung tama ang Belfer Center, mas lalala pa ang hybrid na kampanya. Lalong magiging tuwiran ang Russia sa banta at hybrid attacks nito. Patuloy itong gagawa ng mga bagay tulad ng paggamit ng kanilang mga military asset para takutin ang hilagang silangang bahagi ng NATO. Noong Pebrero, 26 isang hakbang na nauunang Sweden kay Putin. Bilang isang kolektibo, kailangang tiyakin ng NATO na susundan nito ang pamumuno ng isa sa mga pinakabagong miyembro nito. Ang kahihiyan ng Russia ay palatandaan ng mga susunod pang mangyayari. Kailangang maging handa ang NATO para sa mas marami pang mangyayari. Matapos ang pag-atake ng Russia sa Charles de Gaulle, mas pinalakas ng NATO ang pagbabantay at pagmamanman sa Dagat Baltic at baybayin. Magandang mga hakbang ito, pero masasabi naming hindi dapat pansamantala lang ang mga ito. Dapat tumbasan ng NATO ang bawat hybrid na paglala ng Russia ng sarili nitong mga hakbang upang magpadala ng malinaw na mensahe pabalik sa Kremlin habang sinusubukan nitong magpakita ng tapang sa pamamagitan ng mga aksyon nito. Nakikita ng NATO ang ginagawa ni Putin at pipigilan agad ang lahat ng tangka ng Russia. May nagsasabing personal para kay Putin ang pag-atake sa Charles de Gaulle. Bagaman ng Sweden ang naging laman ng mga balita, dahil sa tugon nila noong Pebrero 26, may ginawa ang Pransya ilang linggo bago nito na nakakabaliw para sa Ukraine at tiyak na nakairita kay Putin. Alamin kung ano yon sa pamamagitan ng panonood ng aming video na nagpapaliwanag kung bakit kusang ginagawang target ng Pransya ang sarili nito para sa Russia dahil sa pakikipagtulungan nito sa Ukraine. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa kampanya sa hybrid warfare ng Russia laban sa NATO. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.